Rosalinda. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Ikaw pala yan. Kilala kita. Natatandaan mo ako? Syempre naman. Anong may tutulong ko? 1 dosena ng puting rosas. Gusto mo ba yun nakaayos? Hindi na kailangan. Nga pala, nasaan si Rosalinda? At anong dahilan at hinahanap mo si Rosalinda? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Asawa niya ako dati. Dati? Hindi mo ba alam na wala na siya? Ito yung coaching gusto ko. Nabasa mo na ba sa dyaryo yung tungkol kina Fedra at Fernando Jose? Huwag mong pansinin yan. Gawa-gawa lang yan para sumikat sila. Sa tingin mo talaga wala lang yun? Wala lang yan, Anibal. Nagulat ako, pero dahil kay Fernando Jose, hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to. Hindi naman talaga. Kasi masaya si Fernando sa alaala ni Rosalinda. Tuwing naiisip ko na baka magkagusto si Fedra sa iba. Tama na yan, Anibal. Wala naman talaga yun. Chismis lang talaga. Puro chismis lang. Hindi magugustuhan ni Fernando Jose ang Fedra na yan. Bakit naman? Maganda naman siya. Pero hindi siya yung tipo niya. Lagi silang magkasamang dalawa. Tapos sa mga litrato nila sa dyaryo, aakalain mong hindi lang sila magkaibigan. Parang magkarelasyon sila. Tingin ko, siya na ang magiging bagong asawa. Tingnan niyo, darating ang panahon at mangyayari rin ito. Nakilala ko si Rosalinda bago mo pa siya pakasalan. Naghahanap ako noon ng mga talent. Kakaiba siya hindi ko may paliwanag. Espesyal siya. Inalok ko siya noon na maging isang artista. Pero tinanggihan niya ako. Sabi niya ikakasal na raw siya sa'yo. Totoo lahat yan, Fernando Jose. Pero bakit siya namatay? Una nawala siya sa sarili at dinala namin siya sa mental hospital. Nasunog yung hospital na yun at dun siya namatay. Grabe yung nangyaring trahedya na yun. Hanggang ngayon hindi pa rin kami makapaniwala na wala na siya. Tuwing naaalala ko yung mga sakit na dinanas niya at kung paano siya nawala, sobrang bigat sa pakiramdam. Pero bakit siya nabaliw? Ayoko nang pag-usapan pa yan. Oo nga po pala. Bibili ako ng rosas para sa puntod niya. Sige, halika. May mga sariwa pa akong mga rosas dito. Mauna na ako. Ako si Alex Durantes. Fernando Jose Altamirano. Pero bakit nabaliw si Rosalinda? Kaya siya nabaliw kasi may kumuha sa anak niya. Yung pagkabaliw niya, yung sunog, yung anak niya, yung piano, yung bulaklak, yung lalaki doon sa panaginip niya. Siya yun. Sigurado akong siya yun. Si Rosalinda. Teka lang, bawal tumingin. Bakit naman? May sorpresa ako. Pumikit ka lang, ha? Halika na. Pwede ka nang dumilat. Ano to, Fedra? Para magustuhan mo, nagtanong ako ng magandang brand. Maganda nga to.
Bagay kaya kung lalagyan natin ng bulaklak at kandila? Oo. Pero parang may kulang. Ito yung kukumpleto dyan. Tingnan mo. Binili ko rin yung CD mo para mapakinggan ko. Binigyan na lang sana kita para hindi ka na bumili. Kaso hindi naman. Kaya binili ko na lang. Sa totoo lang, humahanga ako sa'yo. Kabaitan, pag-aalaga sa pag-aasikaso. At syempre, sa pagmamahal mo sa anak ko. Salamat sa'yo, Fedra. Paano ko ba mababayaran to? Huwag mo nang isipin, Fernando Jose. Baka balang araw malaman mo. Tumugtog ka! Ang ganda ng tinutugtog mo. Dapat lang. Kasi gawa to sa inspirasyon. Saan? Ginawa ko to para sa unang pagkikita namin ni Rosalinda. Anong problema? Para subukan yung piano na binili ko sa'yo, yan talaga ang pinatugtog mo? Pasensya na, Fedra. Hindi ako humihingi ng pasensya. Ang tanga-tanga ko. Huwag mo isiping nagsiselos ako. Walang rason para magselos. Oo nga naman. Pero yung mga masasakit na alaala, gusto kong alisin mo na yan sa isip mo. Huwag mo intindihin yung mga alaala niya, Fedra. Doon na lang ako sumasaya. Tingin mo mabubuhay ka sa mga alaala niya? Sa ngayon, oo. Sabi mo, sa ngayon, oo. Sa loob ng ilang taon, hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Ito yung nararamdaman ko. At ngayon, si Rosalinda ang nasa puso't isip ko. Naintindihan mo? Di ko siya makalimutan, Fedra. Ni hindi ko nga kayang tanggapin na wala na siya. Ang swerte mo talaga, Beto! Ito yung huling regalo sa akin na magiging biyanan ko. Sumakay ka na! Pupuntahan natin ngayon si Ramiro. Kumapit ka lang. Mabilis to. Mag-seatbelt ka. Mag-usap tayong dalawa. Maayos ba yung pagkanta ko? Oo naman. Pero iba pag-uusapan natin. Simula sa araw na to, babaguhin natin yung buong pagkatao mo sa tulong ni Natalia. Ako babaguhin? Oo. Bibigyan kita ng bagong personalidad, bagong hairstyle, damit, makeup at iba pa. Wala ka pa rin naman naaalala tungkol sa nakaraan mo, di ba? Wala. Simula ngayon, isa ka ng ulila. Wala ka ng pamilya at nagtatrabaho ka bilang mananahe tapos nakilala kita. Ang pangalan mo ay Paloma. Sige, ako si Paloma. May anak ang babae na namatay. Mag-isa ka na lang sa mundong to. Ako na lang ang meron ka. Ayos ba? Ikaw lang. Pag-aari kita, kaya sa akin ka. Walang ibang may karapatan sa buhay mo, Paloma, kundi ako. Ikaw lang, Alex. Ikaw lang. Si Lucy may pagmamahal kay Anibal? Oo. Dapat kalimutan niya na si Anibal. Yang si Fedra, may iba na siyang nagugustuhang lalaki. At sino yan, Soledad? Si Fernando Jose Altamirano. Matagal na kitang minamahal.
Pakiramdam ko minsan inaagaw ko na yung buhay mo. Masaya na ako sa kung anong meron ako, Fernando Jose. Nangyari yan kagabi nung nasa restaurant tayo. Siya yung pianista. Hindi, yung kasama niya. Yung babae. Siya yung babaeng parati niyang kasama kahit saan. Anong meron sa kanya? Mukha kasi siyang pamilyar. Para bang nagkausap na kaming dalawa. Rosalinda